Praise the Lord! Glory to God! Sa mga aking mga katribo Remontado Dumagat, ay good evening po sa inyo lahat. So, ngayon po ang ating tinalakay noong nakaraan is about po yun sa demolition doon po sa Laura sa Commonwealth, which is doon po yun sa Matandang Balara. So, yun po ay wala nang court order. So, matagal din yung labanan nila doon sa korte eh. Maabot din ng 5 to 6 years. So, ito naman, sunod natin na talakayin, itong demolition ulit na nangyari dito sa Pasig, sa Santo Tomas, Pasig. So, dito may mga estudyante din at saka mga senior din. So, inayos ko din ito kasi syempre, dyan yung birth certificate ko eh. Dyan ako pinanganak talaga. So, belong talaga dyan. So, nung time po na yan, naisip ko po kasi, bakit kaya 5 years, 6 years, sila kinukorte? MTC, RTC, tapos hindi pa natatapos ang kanilang kasuhan, bakit sila i-demolish? Dahil ang reason ay i-demolish din daw naman daw sila. Ito namang case ni Pasig naman ay iba. Iba naman itong case niya. Ito namang case ni Pasig ay nakausap ko itong sheriff dito. Ito daw ay 5 months daw na extension para sa demolition. So, sa batas kasi na demolition na, ang alam ko lang is halimbawa, nagbigay ng court order si judge sa araw na iyan, kailangan pagka malakas ang ulan na hindi pwedeng matuloy. Ipagpaliban. Kumbaga, mag-remotion ulit para sa schedule. Kung halimbawa naman sa araw na yan ay hindi talaga matuloy, ay hindi pwede na. Sunod na araw ay kailangan ng kumbaga, remotion ata yung ganun. Para ma-reschedule ulit. Ganon yun eh, pagkakaalam ko. At the same time, sa demolition, pag walang court, kailangan, pagka nagpa-demolish ka, kung mayroong court order, mayroong relocation at mayroong financial assistance sa bawat pamilya na ma-demolish. So, sa lahat ng demolition ng aking katribuhan, wala siyang relocation, wala rin siyang financial assistance, wala po lahat na yon. So, at the same time, 5 months daw ang extension for the demolition daw dito sa Pasig. So, ito po yun, papakita ko po sa inyo. Ayan, so demolition iyan. Kasagsagan din yan napakalakas ng ulan. So, ayan siya. Yan, ang aming no trespassing dyan na ayon sa batas na iyan ay ancestral domain namin, ay tinanggal po nila. Tapos, ang ginawa po ay inapak-apakan at itinapon sa basurahan. So, yan po yun. Kaya, isang katribo ko ang inutusan ko na kunin doon sa basurahan at picturean ipakita sa akin. So, yan po ay kinuha niya po sa basurahan at ulit po ay pinakita niya sa akin. So, napakasama ng loob ko dyan. So, ito din yon, ito yon. So, yun ang demolition dyan. Kasi ang sabi nila sa akin, hindi daw magaganda mga ugali ng mga tao dyan. Kaya, dinidemolish po nila. Siyempre po, bilang tribo, ayan po si Sheriff po. Ayan, ang laki na siya ni Sheriff. Ayan po siya. So, ayan po siya. Talagang, tumulong pa talaga siya para i-demolish ang aking mga katribuhan. Ayan po. At the same time, sinarahan po nila ang aking mga katribuhan dyan ng gate na hindi na makalabas-pasok. So, ang ginagawa po ng mga bata, umakyat na lang po sa pader para sila. Ngayon, nung pumunta po ako sa municipal ng Pasig para makuha yung permit nila doon sa gate, ay wala pong permit kasi wala pong permit at walang court order na binigay dyan para i-demolish ang aking mga katribuhan. So, ayun po yung nangyari po. May mga video din po ako nito.
So, pinagtatakaan ko lang na every 5 to 6 years ang kanilang laban sa RTC o MTC. Tapos, more on talaga pagka nag-change ang halimbawa nag-election na, nanalo na si president, kung sino yung nanalo doon at kung sino yung natalo ay siyempre aalis doon, manumpa pa yan bago makaupo. Yun ang kasagsagan ng kanilang pag-demolish. Yun talaga. More on talaga ito. 5 area ng demolition po ay ginagawa po sa tuwing po ay mag-e-election po. Halimbawa, nag-election ngayon, tapos may nanalo na. Pagkapanalo niyan, siyempre months pa yan bago manumpa, bago mag-ano. Yun po yung mabilisan din po sila doon. Busy rin po sila sa pagdi-demolish. Ayun po talaga ang totoo. So, nung time din na yan, talagang nagwala din ako yan sa Pasig Munisipyo. At nagawa din po kami ng kaso dyan. At humingi ako ng tulong dyan sa PAO. PAO ng Public Attorney Office. So, nakalimutan ko po yung attorney na nagbigay po, nagtanggap ng tulong namin, ng hinihingi naming tulong. 3 months niya po bago binaba. Tapos po, nung binaba niya po, is unjust vexation lang po ang kanyang ikinaso sa mga nag-demolish. At the same time, lipas na. 3 months na eh. So, ang unjust vexation kasi dapat, ngayon lang nangyari. Unjust vexation yon. Pero pag umabot na sa 3 months, ang unjust vexation ay hindi pwede na. Hindi na pwede siyang ilagay doon na kaso. So, nagtataka ako dito sa attorney na to, ay unjust vexation, which is 3 months na, bago siya nag-reply sa amin ng demolition, unjust vexation pang nilagay. Dapat, illegal demolition. Or damage the property, harassment, mga ganun. Bakit unjust vexation ang kanyang nilagay? So, nagtaka ako. Sabi ko, talagang kahit dito yung mga attorney sa office ng PAO, ay talagang discrimination ang ibinibigay dito sa mga katribuhang walang alam. So, nagwala din ako dyan. Talagang masama talaga, masaklap talaga ang ginagawa po nila sa aking mga katribuhan dito. So, nakausap ko din po dito si Sheriff. Nakaligtaan ko lang talagang hindi ko na i-record ang pag-uusap namin. Na sinabi po niya ni Sheriff sa akin na si Judge daw ang nagbigay sa kanya ng court order. So, sabi ko, sabi ko, bakit nyo i-demolish? Ang sabi niya, 5 months extension daw. Sabi ko, saan ba na demolition na may 5 months extension for the demolition? Sabi ko, ang galing mo naman, Sheriff. Sabi ko, nagawa mo namang bubutanga ang mga tao dito. Sabi ko, sino ba naglagay sa'yo bilang Sheriff? Sabi niya, bakit? Sabi ko, kasi bubutanga ki. Yan naman talagang totoo. Ngayon, ang sabi niya si Judge daw. Ngayon, tatawagan daw niya si Judge, sabihin ko daw yung sinabi kong bubutanga siya. Dahil, bubutanga din yung Judge na naglagay sa kanya. So, tinawagan po niya si Judge at gusto niya pong sabihin ko, Judge, yung ganun. Ang sagot ko naman, bakit ko sinabi yon? Ano ang dahilan? So, sabihin mo din sa akin kung ano yung sinabi mo. Para masabi ko din kay Judge kung bakit ko rin siya nasabing bubutanga siya. So, ayan na po nangyari nung time na yan. So, tinignan ko po yung kanilang dokumento. Hindi rin po ang decree nila, wala din po yan sa area na yan. At the same time, at wala po sa pangalan nila. At ang kanilang titulo ay canceled na rin po. So, napakasaklap naman ng mga nangyari sa aking mga katribuhan. So, ang iba dito, may mga bata pa, kinuha pa ng parang DSWD at sa Pasig. Yung ganyan. Kinuha na walang alam ang mga magulang. Ngayon, yung iba dito na may mga anak, iba dito, mga anak nila, may mga Muslim na anak, 8, may 5. So, ang ginawa po ng presidente ko po sa company, na siyang tumulong din para maitatag at mabuo yung dokumento ni Tribe, ni Remontado Dumagat. May bahay po siya doon sa Taytay, paupahan. So, ang ginawa po niya,
5 ata na pamilya na dinimolish dyan, na talagang sobrang hirap, walang pang down payment o walang ano sa paupahan, ay pinatira po niya doon. At kung magkakaroon ng pera ay magbayad po, pero wala talagang binayad. So talagang napakasaklap po nang nangyari sa mga katibuhan dito. So naalala ko din po nung umakyat po ako doon sa nito lang na about sa DBM ko sa NCIP National. Ang nakausap ko po nakausap namin si Jennifer. Ang sabi niya, nasa Chairwoman Pia Sibuglas ay nasa ibang bansa at June 28 pa ang dating. So, ang attention naman daw po ay si Dr. Carlos P. Buasin. So, puntahan na lang po daw namin kasi wala naman daw doon si Carlos P. Buasin dahil kasama daw ni Chairwoman Pia Sibuglas. So, secretary lang daw po ang aming pwedeng makausap. So, nung pumunta po kami sa NCIP Calabarzon 4A sa Tuason sa Cubao, ang nakausap po namin itong si Joylyn. Ang sabi naman ni Joylyn sa amin is, andyan naman daw po si Dr. Carlos P. Buasin. Ang kasama lang ni Ma'am Pia, ni Chairwoman Pia Sibuglas ay si Mrs. Buasin. So, sabi ko, bakit ganun? May connection ba si Sir Jennifer dito kay Joylyn na sinungaling? Si Joylyn na sinungaling sa lahat? At mapagmata sa katribuhan? Kasama itong isang babae na to na maliit din, hindi ko alam kung sino yon. Hindi ko natandaan yung pangalan. At mayroon akong video sa itsura niya na talagang ubod din sa napakasinungaling na ginagawang bubutanga talaga mga katribuhan. So, talagang sobra. Kung wala ka talagang sa Panginoon, talagang hindi mo maintindihan yung sagad na sa buto talaga ang kasinungalingan nila at panlalait sa katribuhan. So, hindi ibig sabihin na nasa posisyon sila bilang sila nandyan ay magaling na sila. Sinabihan pa kami na magbasa-basa naman daw kami ng batas kasi wala daw kami alam sa batas. So, sabi ko, sa isip ko lang, mapagmata talaga tong napakasinungaling na si Miss Joylyn ng Calabarzon 4A ng Tuason NCIP. So, kaya naisip ko na talaga na itong mga tao na ito na nilagay ni Dr. Carlos P. Buasin, masyadong mga mataas ang ire sa sarili. Na masyado silang napakaano sa sarili nila, na magaling sila, na matalino sila. Pero, kung tutuusin, talagang sila ang bubutanga. Kasi, alam nila ang batas may mga degree holder sila, di ba? Nasa posisyon sila, pero bakit hindi nila kayang sundin ang batas? Ginagawa pa nilang sinungaling ang batas, so binabaliktad pa nila. So, sila talaga yung mga bubutanga. Ngayon, ito naman ang ginawa ko dito. So, until now, si Arta, wala pa rin namang sagot sa akin. February, until ngayon, ang sinabi lang is 60 days. Bigyan ko sila para may sagot sila. So, naintindihan ko naman kung mag times 2 ang 60 days. So, 120 days. Dahil napakahirap naman talaga ng sikasuhin nila. Yung tulong na hinihingi ko sa kanila. Pero, already 5 months na po. So, going to 6 months na. So, hindi ko maintindihan kung bakit wala pa rin silang solusyon. O wala pa rin maibibigay silang magandang result dito po sa complaint ko po sa Arta po. And then, sa DILG ay binibigay din yung aking kanilang sagot sa akin is sa Calabarzon 4A. Ito naman si Calabarzon 4A, tinatago nila ang aking dokumento. Hindi po nila ina-action, hindi po nila tinutulungan. At the same time, sinasabi nila kami daw ay kami illegal, scammer. Pero yung totoo, yung aming dokumento, di man binubuksan. Ay, masakit talaga sa ulo, mga ganitong mga tao na nasa posisyon. Ewan ko kung kailan niya sila palitan para magbago naman ang sistema ng tribo. Magbago naman yung batas ba na masunod naman. Grabe naman itong mga to. Talagang kaya pala naintindihan ko ngayon ng aking mga katribuhan na matatanda na mga leader. Nagkakaroon ng heart attack, ng atake sa puso, nagkakandamatay, dahil po sa katulad po nila.
na ngayon ko lang po naintindihan na napakasakit at napakahirap talaga tanggapin. Na hirap ka na nga na makarating doon na akala mo silang yung makatulong sa iyo dahil akala mo sila yung makatulong sa yung angkanan at katribuhan. Pagdating mo pala doon, i-discriminate ka pa, gutom ka na hirap ka pa sa biyahe, wala ka pang tulog. Pagdating doon, ni tubig, di mo ka-offer. Tapos sasabihin pa, anong kailangan nyo? Tapos walang mihay-mihoy ba? Na, oy, mga bubutanga na nandito kayo, anong kailangan nyo? Aba, narinig ko pa sa isa sa, doon, sa tao ng NCIP doon sa Calabarzon 4A, na hindi daw nila kinikilala ang native title. At bakit daw ako naka-tribe gown, naka-tribe costume, ba't daw ako nakasuot niyan? So, hindi ko maintindihan kung anong klase sila eh. Dapat palitan na yan ni Presidente Bongbong Marcos yung mga tao na yan dyan eh. At kung sino mang darating na bago na presidente, dapat palitan ng mga yan para magbago naman yung sistema po ng kaunlaran po dito sa batas ng tribo Remontado Dumagat po at sa kung kanino man na tribo man po yun. Kasi 4 na taon na po ako maraming ginagawa dito na documentation pero wala pong sagot until now eh. Marami na rin akong complain until now wala pa rin sagot. So, praise the Lord, glory to God pa rin dahil ang Panginoon pa rin nagsusustain po sa amin ng lakas at knowledge kung ano po yung gagawin namin. At sila po rin, si Lord Jesus din po nagbibigay sa amin strength para po maituloy po namin ito. So, nagpapasalamat din po ako kay Ma'am Liza, kay Sir Sam, at saka kay Chairwoman Pia Sibuglas na willing na rin siya tulungan kami at gampanan po kung anong nasa batas. Ako po lubos na nagpapasalamat po sa inyo. Sa inyong pong matulungin puso at maunawain. So, kami po ngayon ay hindi na po kami invisible po sa national. Masaya na po ako doon. Kahit paano ay nagkakaroon na din kami ng konting lakas na naibabalik sa amin. Dahil po sa treatment na po ng NCIP National at willing na rin po kami po ay tulungan. Kasi going 5 years na rin pong pagpapahirap sa amin ni Dr. Carlos P. Buasin ng Calabarzon 4A at saka nitong si Sumangil ng sa Sampaloc, Tanay, Rizal. So, nagpapasalamat po ako ng marami po sa inyo lahat at sa inyong tulong, lalo na po kay Bay Sara Duterte, sa inyo pong mga sagot, sa inyo pong mga pagsuporta. Salamat po. Kasi, kung kami lang po ay hindi po namin ito kayanin. Hindi po namin kayanin na ipagtanggol ang aming karapatan at itayo ang dignidad na mayroon po kami sa batas at sa karapatan po namin bilang may-ari. At hindi po namin kakayanin po kung wala po kayo Bay Sara Duterte at President Bongbong Marcos, lalo-lalo na po sa national po kay Chairwoman Pia Sibuglas at saka kay Ma'am Liza at saka kay Sir Sam ng OAHR. Salamat po sa inyo. Pagtugon at pagtulong at pakinig po sa aming mga complaint at sa aming pong mga ninanais at sa aming mga karapatan. Thank you po and God bless us all po. God bless and thank you so much. Praise the Lord talaga.